Paano nga ba mag-budget ang pera? Okay? Sa video na ito, susubukan kong sagutin ang katanungan na ito. Sure mo lang na matapos mo ang video na ito para maintindihan mo ng mabuti, okay? Pero bago po yan, walang sawang pagpapasalamat sa inyong lahat sa mga nagtsatsaga sa channel natin nang dahil dyan sisikapin ko na may matutunan po kayo sa bawat upload natin para makatulong sa inyo at magbigay ng guide kung paano mapagtagumpayan ang buhay. Okay? Let's go! Paano nga ba mag-budget ng pera? Tayong Pilipino, likas talaga sa atin ang masipag, tama. Ang ibig sabihin nito, kung diskartihan lang naman ang pag-uusapan o di kaya ay diskartihan kung paano kumita ng pera, karamihan sa atin, hindi po tayo nagpapahuli dito, tama? Ang ibig sabihin ko dito, karamihan sa atin magaling maghanap ng pera. Kaya lang ito yung malungkot, sumasabit ang karamihan naman sa atin pagdating sa pag-manage ng pera o sa paghawak ng pera. Tama o mali? Okay, ganito po yan. Hindi po pwede na sisihin natin ang sarili natin kung bakit karamihan sa atin hindi marunong mag-manage ng pera. Alam nyo ba bakit? Kung isa ka sa nakapagtapos ng college, ibig sabihin 14 years kang nag-aaral. Pero tanungin kita, naituro ba sa school kung paano mag-budget ng pera? Kung ang sagot mo hindi, tama ka. Paano mo nga naman malalaman kung hindi naman naituro sa iyo kung paano mag-budget ng pera, di ba? So, ano ngayon ang dapat mong gawin? Okay, malamang malinaw na sa iyo kung ano ang problema. Kailangan mo alamin kung paano mag-manage ng pera. Ayos ba? Balikan natin ang katanungan. Paano nga ba mag-budget? Madali lang po talaga. Una, para makapag-budget ka ng pera, siyempre dapat makikita ka o income. Alam nga naman, sasabihin mo sa akin, paano ako makapag-budget? Wala nga akong income. Haba, hindi talaga yan pwede. Paano nga naman mag-budget kung wala ka namang income? Kaya tama yung sinabi mo, hindi ka nga talaga makapag-budget. Ang gagawin mo, basic lang. Kailangan magkaroon ka muna ng income para may manage ka na pera. Ang pag-budget o pag-manage ng pera, kailangan mo kasi ito i-audit. Okay? Ang tanong, paano mag-audit ng pera? Napakasimple lang. Isulat mo kung magkano ang income mo bawat buwan at isulat mo rin kung magkano ang expenses mo sa nasabing buwan. Tandaan nyo itong mabuti. Hindi nyo magawang mag-budget kung hindi nyo alam kung saan napunta ang pera mo. Kaya sobrang halaga na malaman mo ang mga ito, lalong-lalo na ang kasalukuyan na income o expenses buwan-buwan. Kapag nalaman mo ang mga ito, income minus expenses equals balance o tinatawag na tira ng pera mo. Kaya lang, ang karamihan kasi sa atin, ang income ay sakto lang sa mga gastusin buwan-buwan o tinatawag na break-even. Ibig sabihin nito, sakto lang talaga, walang kulang, walang sobra. Kapag ganito ang kalagayan ng ating buhay, sa kasalukuyan, masasabi kong one step away lang tayo sa salitang mahirap. Kunting pagbabago lang sa sitwasyon o kunting pagkakamali lang, halimbawa nawalan ka bigla ng trabaho o di kaya ay nagkaroon ng biglang emergency sa ospital. Kung ano pa na posibleng magpataas ng expenses ay sigurado ako maghihirap ka talaga, okay? Malinaw na ba sa inyo? Ulitin ko, kung break-even ka ngayon, ang kailangan nyo gawin ay mag-increase ng income. Kung sabihin nyo naman sa akin na hindi talaga ako makapag-budget dahil negative pa nga ang income ko dahil sa utang. Oo, karamihan naman sa atin ganito ang sitwasyon. Ang gawin mo, bayaran mo muna ang utang mo, hinay-hinay. Tapos ulitin ko, sikapin mong mag-increase ng income, mas kailangan mo ito sa sitwasyon mo ngayon. So ang pinaka-point ko dito, kailangan sikapin mo na mas mataas ang income mo kaysa expenses mo para makapag-budget ka ng maayos. At ang magiging tira ng pera mo, yun yung profit. Kapag meron ka na nito, ano ang gagawin mo? Tama, savings o save money. Huwag kayong gumaya sa iba na kung may tira silang pera, waldas dito, waldas doon, o di kaya ay nag-aabang ng sale sa Lazada at Shopee, bili dito, bili doon. Iwasan nyo sana ito, okay? Kapag may extra na pera, savings kaagad ang unahin nyo. So, hanggang dito na lang muna tayo. Sana may natutunan kayo. Paalam.